History. ¿Cómo? History of empadronamiento. El histórico de padrón. Vale. So, hi guys! Good morning! Today, samahan niyo ko kumuha ng historiko sa Ayuntamiento. So, yung Ayuntamiento guys ay munisipyo dito. And yung historiko, yun yung history ng registration ko or history ng, paano ba sabihin? History ng mga tirahan ko at kung ilang taon na history ng mga naging tirahan ko at kung ilang taon na ako dito sa Spain. So kukuha tayo nun kasi nga ito yung requirements ko para sa amnesty. So mag-a-apply tayo sa amnesty. Sa mga hindi po nakakaalam, nagbaba ang Spain ng amnesty para sa mga undocumented immigrant dito. So kung dati nung dumating ako 3 years bago magkapapel, nag-turn down to 2 years. So, every year kasi nagbabago yung lane ng government dito sa Spain. Eh, nung dumating ako, nagbago yung lane. 2 years na lang bago ako magkaroon ng papers. Tapos, ngayong taon na to, ibababa nila yung lane ng amnesty. Pero, hindi pa siya approved. Nag-antay na lang kami ng balita kung ma-approve. And, in case naman na kung ma-approve siya, ready na ako. So, niready ko na talaga siya kasi dito, meron siyang, hindi lahat mabibigyan ng amnesty ha, mga kababayan. Parang, meron lang silang certain na bilang, parang hundreds of thousands yung makakapasa sa amnesty. At hindi lang naman mga Pilipino yung mag-a-apply ng amnesty. Sabi ko nga sa inyo, dito sa Spain, iba't ibang lahi, may Bangladesh, may Pakistan, may Indiano, Pilipino, yan yung mga lahi. Meron ding iba pang lahi bukod doon. So, yun lang mga mi. Samahan nyo ako na pumunta sa Ayuntamiento. So, ngayon kasi yung sita ko. Kaya, ayun, paalam ako ng maaga sa trabaho para makalabas na ng maaga at makapunta na dun sa oras ng sita ko. لازم تدخل هنايا الورقة باش توريها له باش 5, 8, 6, 7. Yung sita natin. Venga aquí, por favor, vaya al fondo, a la derecha y luego a la izquierda y espere ahí en la sala, ¿de acuerdo? Mali pala. Parang hindi siya naka-landscape. Pero ito yung number ng sita natin, guys. So, wait lang natin matawag. Tingnan natin yung monitor. Pag lumabas yung number, nakalagay doon kung anong table tayo pupunta. ¿Cómo? History of empadronamiento. El histórico de padrón. Vale. So, hi guys. Ito na yung historiko. Ayan. Nakalagay dito yung record ko sa mga taon at date na nakatira ako dito sa mga inupahan kong bahay. And, eto. Okay naman siya guys. Tama naman yung date. So, ayun. Bale nga pala, ngayon ko lang nabalitaan at syempre kumakalat na approve na yung amnesty dito sa Spain. So isa to sa magandang balita para sa aming mga undocumented pa na immigrant dito. Kasi yon, kapag may amnesty, hindi na kami mag-aantay ng ilang taon or ng para lang makapag-apply ng papers. So pwede na namin palakad yung papel namin. Pero syempre merong cut-off. Hindi naman siya tawag dito. Hindi naman lahat ay mag-grant ng amnesty. So, sana isa tayo sa mag-grant kasi kompleto na tayo ng documents. Ipapasa ko na lang sa lawyer. Hi guys.
Kamusta kayong lahat? Ngayong gabi, pag-usapan natin yung amnesty. Actually, mag-aalauna na dito. Nanonood ako ng vlog and nag-edit din ako ng some clips. Ganon. Nung nakaraan, natalakay ko sa inyo, 'di ba, yung medyo mahina na yung boses ko kasi kaalauna na, so tulog na yung mga tao dito. Pero gusto ko lang sabihin sa inyo na kumpleto na yung requirements natin para sa amnesty. Ito siya. So, passport. Bago lang tong passport ko na, guys, kasi nag-renew ko. Tapos, NBI. Naka-apostil na siya. So, itong mga pinapakita ko sa inyo, ito yung requirements sa amnesty. And then, ano ba to? Ito. Yung historiko ng empadronamiento. So, siya mga may historiko ng empadronamiento. So, papaliwanag ko sa inyo. Bago ang lahat, ipaliwanag ko muna sa inyo. Ano ba yung amnesty? So, yung amnesty, ibinabatong batas na nitong lang, actually, kailan ba siya 15 in-approve yun. So, matagal na pala yun inaapilan ng mga sa gobyerno, ng mga kinaukulan sa gobyerno na magkaroon ng amnesty. Yung amnesty, guys, ay para sa mga undocumented immigrant dito na nagtatrabaho sa Spain or nakatira dito sa Spain para mabigyan sila ng karapatan at maging legal na resident dito. So, para makapagtrabaho ng legal, makapaghulog ng siguro, ganyan. Yung siguro, guys, SSS. Parang sa Pilipinas may SSS din dito sa Spain. And, ano pa ba? Yun nga, yung parang makapagbayad din ng tax, ganyan. So, yun yung tsaka pag once na nakapasa ako sa amnesty, halimbawa, guys, tawag dito, magkakaroon ako ng ID, yung resident ID dito na tinatawag. And pwede na ako umuwi ng Pilipinas. Pwede na rin ako magtrabaho ng legal. Ibig sabihin ng legal, mahulugan ko na yung mga SSS ko, yung mga ganyan. And makakapag-travel na rin ako sa ibang bansa. So, yun yung kagandahan kapag once na nakapasa ka sa amnesty. Ngayon, yung amnesty na binaba ng gobyerno dito sa Spain, may cut-off siya, guys. So, hindi lahat ay makakaabil ng amnesty. And bago mangyari na nagkaroon ng aprubahan dyan sa amnesty na yan, nag-asikaso na ako ng papers para kung sakaling aprubahan nga ng presidente dito, yung amnesty, diretso makakapagpasa agad ako ng requirements. Kasi may cut-off nga, mga ami. And hindi lang naman mga Pilipino dito yung mga may walang papers or undocumented. May iba't ibang lahi din, like Bangladesh, Pakistan, Indian. Iba't ibang lahi yung nandito nakatira sa Spain. So, sa balita ko, 500 to 600,000 lang yung bibigyan nila ng regularisasyon. So, kailangan ng NBI. Itong NBI ko is galing ng Philippines. Okay? Katibayan na wala akong criminal record and kailangan naka-apostil pag dinala dito and naka-transfer na siya sa Spanish. Sabi ko, yun yung record mo kung saan ka nakatira ngayon, yung present na address mo, and syempre, yung historiko ng empadron. So, saan yung historiko ng empadron ko? Wait lang. Yung historiko naman ng empadron. Wait lang. Yan. Yung historiko naman ng empadron, dito nakasaad lahat ng tinirahan mo sa previous at saka sa present. Noon kasi, nung dumating ako dito, 3 years bago ka magkapapel, bago malakad ng papel mo, hanggang sa nung 2024 hanggang nag-2025, binago nila yung lay, 2 years na lang. Ganun ako kaswerte. Feeling ko ganun ako kaswerte yung pagpasok ko dito sa Spain. Kasi yung iba,
dito sa totoo lang, inabot pa ng 3 years to 5 years bago sila nagkapapel. Tapos, nung pagpasok ko sa Spain, ang daming nagpagbabago, ang daming binagong law, na parang every year magugulat ka kasi may mga pagbabago tulad niya noong 2025. 2 years na lang daw magkakapapel na. And then, pagpasok ng 2026, eto na nga, inaprobahan yung amnesty na which is pwede kang magkapapel kahit wala ka pang 2 taon. Basta, nakapasok ka ng Spain before December 2025. Okay? Kasi hudang ilang buwan ka pa lang basta nakapasok ka last December 2025 dito sa Spain, pasok ka sa amnesty, pasok ka sa requirements ng amnesty. So, ganun lang kaswerte. And alam nyo mga may dito sa Spain, kung ikukumpara nyo siya sa Paris, sa Italy, may mga, dito, illegal workers din doon. Or illegal na undocumented. Pero kasi, dito sa Spain lang meron ganong kaluwag na batas. And napakaswerte lang talaga and napakabait ng Spain sa mga immigrant. So yun lang mga for today's vlog. Binabalikan ko lang kayo na tayo maingay kasi natutulog na yung kapitbahay ko. Ako kasi reklamo na ako guys. So yun lang mga for today's video. See you again in my next vlog. Bye!